Nag-aapoy ang mga matang umatungal ang dambuhalang Wolf King, kasabay ng pagsugod sa ating bida habang naka-angle ang matatalim nitong pangil. Agad namang lumusot sa ilalim si Damian upang iwasan ang atake ng galit na wolf, ngunit aminado siyang mas lalo itong lumalakas at bumibilis kaya't nahihirapan siyang iwasan ang atake nito. Minsang pang walang tigil na sumugod ang halimaw at galit na sinasakmal si Damian, samantalang wala namang planong magpatalo ang ating bida na nasasabayan ang bilis ng Wolf King. Hindi pa siya sigurado kung anong klaseng traits meron ang halimaw, kaya't naisip ni Damian na mas ligtas paring paraan ang umatake mula sa malayo. Matapos ang nakakapagod na paggalaw sandaling tumigil sa pagsugod ang halimaw, at tumitig sa ating bida na para bang may pinapahiwatig. Kasunod nun malakas itong yumalulong na ongko sa buong lugar, walang ano-ano'y lumabas mula sa ilalim ng lupa ang mga Caliph Wolf na kaagad umatake kay Damian. Huli na nang kumilos ni Damian upang tumakas dahil kasalukuyan na siyang pinagkakagat ng mga ito, at hindi man lang niya magawang maalis ang matatalim nitong pangil sa kanyang balat. Agad nagdugo ang buong katawan ng ating bida dala ng napakaraming sugat, kasabay nun ang pagbagsak ng kanyang kalamnan at pagbaba ng kanyang lakas. Habang sa isang banda kitang-kita ni Damian ang pagngisi ng dambuhalang Wolf King. Halos lahat ng parte ng katawan ng ating bida ay may nakakagat na Caliph Wolf, kaya't naisip batid niyang maaari siyang mamatay sa ganoong kalagayan. Pilit niyang pinag-date ang nanginginig na mga kamay kasunod ang malakas na puwersang kumawala sa kanyang katawan, na siyang nagpatalsak sa mga Caliph Wolf na nakakagat sa kanyang katawan. Ginamit ni Damian ang kanyang emergency skills na zombification kung saan magiging undead siya sa loob ng 600 seconds, at naglalabas ito ng plague aura na makakapekto sa kanyang kalaban kahit pa 3-meter radius ang layo nito. Bukod doon habang naka-activate ang nasabing skills, hindi maaring gumamit si Damian ng iba pang skills. Muli na namang naging habadera ang ating bida dahil sabay na natanggal ang kanyang damit, at ang kanyang katawang makulay ay napalta ng mapotla. Muling nagnalit ang ngipin ng damyulang Wolf King habang matalim ang tingin kay Damian, nang gigihil namang inutusan ni Damian ang wolf na tumahimik saad pa niya na papatayin niya ito dahil lubhang masakit ang ginawa nito sa kanya. Matagal na din nang huling makaramdam ng ganoong sakit si Damian, at habang papalapit siya sa Wolf King hindi niya namalayan ang pagmamasid ng isa pang Caliph Wolf. Bigla na lang itong sumugod kay Damian at akmang kakagitan ang kanyang braso, nang mabilis niya itong damputin sa panga at malakas na ihampas sa lupa. Agad nawasak ang kalamnan nito dahil sa malakas na pagbagsak at lason na natamo sa paglapit kay Damian. Dahil sa plague aura na siyang nakalalasen sa sinumang lumapit sa ating bida, at ang magiging pinsala nito ay depende sa mana ng user at sa kanyang kaharap o kalaban. Alam ni Damian na tumatakbo ang oras sa kanyang zombification, kaya't paghahanman niya sa Wolf King na kung hindi ito lalapit ay siya na ang lalapit dito. Sa kabilang banda halos alikabok na lang ang makikita sa bawat madaanan ni God from afar, sa bilis nitong bumaba sa bundok dahil sa pagnanais na maaga kay Damian ang gantimpala sa pagtupad ng misyon. Bagaman napapaisip siyang isang kakaibang kalaban ang kayang maaring kaharipan, hindi siya papayag na masayang ang kanyang paglalakbay at wala man lang makuha na kahit ano. Ngunit agad napapreno si God from afar sa pagtakbo ng makita, kung paano binaon ni Damian ang ulo ng Wolf King sa lupa gamit lang ang kanyang kamao. Tagumpay na napatay ni Damian ang Wolf King kasabay ng matagumpay na misyon, kasabay nun natanggap ni Damian ang ilang X at nag-level up sa level 39. Nang maglaho ang katawan ng halimaw agad dinampot ni Damian ang Essence of Wilderness, Great K9, Wolf Hid Leather, Token of Heresy, Caliph Pix Wolves mula sa nagpatay na hari ng mga wolf. Bukod pa doon ang reward na matatanggap niya mula sa village chief na si Albert oras na makabalik siya sa Caliph Village. Isang high-value material ang Essence of Wilderness kaya't may napuntahan ang lahat ng hirap ni Damian, pinagpasalamat din niya ang tulong na ginawa ng mga Monty niyang sundalo upang mabilis na matalo ang mga Caliph Wolf. At dahil tapos na at nakumpleto na niya ang misyon plano ni Damian na bumalik na sa village, ngunit bigla na lang may palasong tumama sa kanyang kamay na ikinagulat ng ating bida. Isa itong matalim na palasong papatama sana sa kanyang ulo, sa kabutihang palad ay naging mabilis ang pagsalag ni Damian kaya't sa kamay ito tumama. Base sa naging impact nito sa kanya sigurado si Damian na mula lang ito sa malapit, at dahil hindi niya ito agad napansin naisip din niyang mula ito sa malakas na user.
Pagbabanta ni Damian na lumabas na sa pinagtatagwan ang umatake sa kanya, habang nagsasabi pa siya ng mahinahon. Dahil doon agad nagpakita si Godfrey sa kapinuri ang mabilis na pagsalag ni Damian sa palaso. Pagbabanta din niya sa ating bida na huwag itong lalapit sa kanya, kung ayaw nitong humantong sa kamatayan. Natawa naman ang ating bida sa mga sinabi ng pusit na lalaki saka itinanong kung sino ba ito. Magkaharapan ang dalawa na matalim ang tingin sa isa't isa ngunit halata ang pagtatanong at kuryudidad. Nang makita ni Damian ang mga armas na tana ni Godfrey agad na niyang naalala, nakapareho ito ng ginagamit ng mga kalalakihan ng Zengsan. At dahil crossbow at dalawang semi-automatic catapults ang dalang armas ng pusit na lalaki, naisip ni Damian na marahil kabilang ito sa ranger type ng user. Muling nagpakawala ng palaso si Godfrey na dumaplis naman sa pisngi ni Damian at ikinahulog ni Piley mula sa kanyang balikat. Pasiklang sinabi pa ng pusit na lalaking sundin lang ni Damian ang anumang sabihin niya. Sumenyas ng pagsang-ayon si Damian habang nasa isip na mas mabilis ang lalaking kaharap, kesa sa kanyang inaasahan kaya't ipinagpalagay niyang nasa level 30 ito. Bukod doon mukhang mas maganda ng 2 ulit ang gamit nitong armas, kesa sa mga pusit na kalalakihan ng Zengsan. Ilang segundo na lang ang natitira bago bumalik sa totoong anyo niya ang ating bida, at doon napagtanto niyang hindi din ordinaryong kalaban si Godfrey lalo na't inaantay nitong matapos ang kanyang zombification. Nakangiting sinabi ni Godfrey na hindi niya alam kung paano tinalo no Damian ng Great Wolf King, ngunit alam niyang mahirap itong mapatay lalo na ang atakehin ito ng malapitan. Nang tuluyan nang mawala ang zombification, seryusong tanong ng ating bida kung ano ang nais ng pusit na lalaki. Nakangising ibinalik naman nito ang tanong kay Damian, at sinabing dapat alam na ng ating bida kung ano ang gusto niya. Itinutok pa niya ang armas kay Damian at sinabing sinayang ng bastardong ito ang kanyang pagod, dahil ang misyong iyon ay nakalaan na dapat sa kanya. Utos pa niya na ibigay ni Damian ang lahat ng nakuha niya sa Great Wolf King, at lahat ng kanyang equipment nang sa ganun ay hahayaan niyang mabuhay ang ating bida. Mapang-asar naman siyang sinagot ni Damian ng hindi, kaya't napasigaw siya sa inis. Habang nagkakamot ng tainga at walang pagseseryoso sinabi ni Damian na hindi siya baliw ayaw ang Sunday ang pusit na lalaki, tanong pa niya kung gagawin ba to ni Godfrey kung siya ang nasa katayuan ni Damian. Mas lalong humigpit ang kapit ni Godfrey sa hawak na palaso at sinabing papatayin niya ang ating bida. Samantalang pang-asar na saad ni Damian na wala siyang narinig sa mga sinabi ng pusit na lalaki. Galit na umatake ang pusit na si Godfrey at pinaulanan ng palaso ang ating bida, at doon tagumpay na gumana ang pang-iinis ni Damian sa kanya pinaganya ang Bloody Impulse, na nagbigay sa kanya ng 200% ng bilis at lakas sa pag-atake. Inilabas ni Damian ang isang healing potion saka inactivate ang Deep Green Blessing at Flame Banquet, dalawang parehong buff skills habang gumagana ang Bloody Impulse. Layunin ni Damian na mapinsala nagpusit na lalaki habang hindi pa nito maproseso ang nangyayari, kasabay nun binuksan niya ang bots ng potion at ininom ito habang mabilis na papasugod. Naobserbahan na din ni Damian ang pattern sa pag-atake ni Godfrey at alam niyang 2 segundo ang pagitan sa pagpapakawala nito ng palaso at para sa kanya isang talunan ang pusit na lalaki. Habang tumatakbo papalapit si Damian ay siya din namang walang sawang pagpapula ni Godfrey ng mga palaso, ngunit laking gulat niya nang magawa itong iwasan lahat ng ating bida. Bukod doon pansin din ng pusit na si Godfrey ang kanina pang pagngisi ni Damian. Dahil doon napagtanto niya na dehado siya oras na iyon kaya't binalak niyang tumakas. Ngunit bigla na lang lumitaw si Damian sa harap ng pusit na lalaki, na may mapagkot siyang ngisi saka ibinato ang hawak na decaying elixir. Agad itong sumabog sa katawan ng pusit na lalaki kaya't paubo-ubo itong napamura, habang animoy nasusunog ang kanyang kasuotan ngunit nasa isip ni Godfrey na mas higit pang pinsala ang inaasahan niya. Nang makampante siya ay siya namang pag-akyat ng lason sa kanyang katawan, kasabay ang pagtunaw ng kanyang suot na baluti. Sunod-sunod siyang napamura at napasalampak na lang sa sahig kasabay ang pagtatanong kung ano ang nangyayari. Takang tanong pa ni Godfrey kung paano nagawa ni Damian na umatake at dumpensa sa parehong oras, gayong inakala niyang pangmalapitan lang ang pag-atake ni Damian. Muli namang sumulpot si Damian sa harap niya sa kanakangising sinabi, na mamamatay ang pusit na lalaki kung hindi niya maiiwasan ang paparating na atake.
Muling sumambulat sa katawan niya ang berdeng likido kasabay ng pagkasunog ng kanyang katawan, kasama ding natunaw ang kanyang armas na bawgon sa sobrang lakas ng elixir. Habang nakasalampak sa lupa ang pusit na lalaki, tanong ni Damian kung handa ba itong mamatay. Nagngangalit na inabot ni God from afar ang pana sa likuran, at agad na itinutok sa ating bida upang aniyay patayin ito.